Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si Zubaji ay nagulat din at ito ay napasimangot ng husto. At ang kaninang kalmado na pag-uugali ni Zubaji ay biglang nagbago. At si Zubaji ay labis na nagalit at siya ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, masyado kang takot at diwag. Alam ko ang nasa isip mo. Gagamitin mo ang matandang babaeng manggagamot na iyan upang ako ay iyong mapasuko. Bakit hindi mo ako labanan at utusan mo ang iyong sundalo na pakawalan ang matandang babae na iyan? Kung sa tingin mo susuko ako dahil nasa panganib ang buhay ng matandang babaeng manggagamot na iyan. Nagkakamali ka," sabi ni Zubaji sa pasigaw na tono. At siya ay napabulong. "Kailangan ko maging matapang sa harap nila. Dapat nilang maisip na wala akong pakialam sa kaligtasan ng matandang babaeng manggagamot. Para malayo sa panganib na sitwasyon ang matandang babaeng ito. Kung ako ay bibigay sa kanyang kagustuhan dahil sa kanyang ginawang pagbabanta sa akin gamit ang matandang babaeng manggagamot, malalaman agad nila ang aking kahinaan," sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. At maya-maya, nang marinig ito ni General Raiji ang mga sinabi ni Zubaji sa kanya kanina, ito ay napasimangot at sinabi, "Ganun ba? Hindi ka natatakot na ang matandang babaeng manggagamot na iyan ay amin pagpapaslangin? Sabagay, sino nga ba ang matandang babae na iyan sa iyo? Kung ganun, idadamay ko na lahat. Ang lahat ng matatandang manggagamot na naninirahan sa lungsod na ito ay amin pagpapaslangin." At si General Raiji ay agad-agad na sumigaw at sinabi, "Dakpin niyo ang lahat ng matatandang manggagamot na naninirahan sa lungsod na ito. At iyong pagpapaslangin." Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, agad-agad silang nagsikilos. At sa isang iglap, ang lahat ng mga matatandang manggagamot ay kanilang hawak-hawak. At ang mga sandata ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto ay nakatutok sa puso ng mga matatandang manggagamot. At sa kahit anong oras ay kaya na nilang pagpapaslangin ang mga ito. At sa ginawa ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto sa mga matatandang manggagamot, ang lahat ng matatandang manggagamot ay labis na natakot, na halos mapaihi na sila sa kanilang mga salawal. At ang isang matandang manggagamot ay nagsalita at sinabi, "Ginoo, nagmamakaawa na kami sa iyo. Huwag mong hayaan na kami ay kanilang pagpapaslangin. Maawa ka sa amin, Ginoo. Sige na, sumuko ka na at sumama ka na sa kanila ng matiwasay. Iligtas mo kami sa kapahamakan, Ginoo," sabi ng isang matandang manggagamot. At nang marinig ito ng ibang mga matatandang manggagamot, silang lahat ay nagsalita maliban lang sa matandang babaeng manggagamot. At ang mga matatandang manggagamot ay nagsalita at sinabi, "Ginoo, sumama ka na sa kanila. Ginoo, huwag mo kami ipahamak. Sundin mo na ang kanilang mga nais. Sige na, Ginoo, nagmamakaawa na kami." Sigaw ng mga matatandang manggagamot. At nang marinig ito ni General Raiji, ito ay ngumiti at sinabi, "Ikaw, hahayaan mo bang mamatay ang mga matatandang manggagamot na naninirahan ng matagal na panahon sa lungsod na ating kinalalagyan ngayon? At matatagpuan sa kagubatan na ito, dahil sa iyong ginawang kalapastanganan na pagpatay sa 2 hayop na alaga ng aming hari. At sa matigas na iyong kalooban, silang lahat ay mamamatay ngayon. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon upang sumama sa amin ng matiwasay, at upang mabuhay ang mga matatandang manggagamot na ito," sabi ni General Raiji.
Nang makita ni Zubaji ang mga pagbabanta ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto sa buhay ng mga matatandang manggagamot, at nang marinig niya ang mga sinabi ni General Raiji, mas lalong nagalit si Zubaji sa oras na ito. At muling nagmakaawa ang mga matatandang manggagamot. Ginoo, kung sino ka man, sige na sundin mo na ang kanilang nais. Iligtas mo kami sa kamatayan. Huwag mo kaming hayaan na kanilang pagpapazlangin. Ginoo, maawa ka sa amin, sabi ng mga matatandang manggagamot. At naririnig ni Zubaji ang pagmamakaawa ng mga matatandang manggagamot. At si Zubaji ay hindi umiimik sa mga oras na ito. At siya ay napabulong sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na ganito pala katuso ang lahi ng mga engkanto. Dahil sa pagbabanta nila sa buhay ng mga manggagamot, ako ay kanilang papasunurin sa kanilang mga kagustuhan at para sumama ako ng kusa sa kanilang kaharian. Ganito pala katuso ang mga lahi ng engkanto, lalo na ang general na ito. Ngunit paano ko nga magagawa ang aking pinangako? Sa matandang babaeng manggagamot na sila ay aking papalayain sa sumpa na ginawa ng hari ng mga engkanto. Tuldok, magagawa ko lang silang mapalaya sa sumpa na iyon. Kung mapapatay ko ang hari ng lahing engkanto. At magagawa ko lang din ito kung makakapunta ako sa kanilang kaharian at makaharap ang kanilang hari ng mga engkanto. Siguro hindi ko na kailangan pang magmatigas. Ako ay sasama sa kanila ng kusa, upang makarating ako sa kanilang kaharian at may iligtas ko pa ang buhay ng mga matatandang manggagamot na ito. Lalo na ang babaeng manggagamot, na labis na nagpakita sa akin ng pagpapahalaga. Kahit na kanina niya palang ako nakita at nakasama. Napakabait ng matandang babaeng manggagamot na ito. Hindi ko hahayaan na siya ay mapahamak ng dahil sa akin, sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. At maya-maya, nang mapansin ni General Raiji ang hindi pag-imak ni Zubaji, siya ay mas lalong sumimangot. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, "Masyado ka talagang matigas. Ang iyong puso ay walang kaawa-awa. Kung ganun, pagmasdan mong mabuti kung paano mamatay ang mga matatandang manggagamot na mga ito," sabi ni General Raiji. At si General Raiji ay sumigaw at sinabi, "Pagpapazlangin niyo ng lahat ang mga matatandang manggagamot na iyan." Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto, agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod, General Raiji." At ang mga espada nila ay kanilang itutusok na sa puso ng mga matatandang manggagamot. At nang makita ito ni Zubaji at nang marinig niya ang naging pasya ni General Raiji at ang utos nito, si Zubaji ay biglang bumalik sa kanyang ulirat. At si Zubaji ay sumigaw at sinabi, "Tumigil kayo. Sasama na ako sa inyo ng kusa at matiwasay. Hindi nyo na kailangan pang gawin na pagpapazlangin ang mga matatandang manggagamot." Sigaw ni Zubaji. Nang marinig ito ni General Raiji, ito ay agad-agad na sumigaw, "Saglit lang. Huwag niyo sasaktan ang mga matatandang manggagamot na iyan." Sigaw ni General Raiji sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto, agad-agad nilang binaba ang kanilang mga espada. At nang marinig ng mga matatandang manggagamot ang mga sinabi ni Zubaji at ni General Raiji, silang lahat ay nakahinga na ng maluwag. Ang kanilang sobrang pagkatakot na sila ay mamamatay na sa oras na ito ay biglang nawala. At ang mga matatandang manggagamot ay sabay-sabay na nagsalita at sinabi kay Zubaji, "Salamat, Ginoo. Salamat sa iyong naging pasya. Salamat sa pagligtas mo sa aming buhay," sabi ng mga matatandang manggagamot. At nang marinig ni General Raiji ang mga sinabi ng mga matatandang manggagamot kay Zubaji, siya ay nagsalita sa mapang-asar na tono kay Zubaji, "Tignan mong silang lahat. Napakasaya nila dahil sa iyong ginawa pagdedesisyon. Dahil sa iyong naging desisyon na sumama ka sa amin ng kusa. Ang kanilang buhay ay wala na ngayon sa panganib." "Ha ha ha," sabi ni General Raiji. At si General Raiji ay muling nagsalita at tumawa. "Ha ha ha, may malambot na puso ka din pala. Akala ko hahayaan mo makita ng dalawang mga mata mo kung paano mamatay ang lahat ng mga matatandang manggagamot sa lugar na ito. May pagpapahalaga ka din pala sa buhay ng iyong mga kalahi. Ang pag-uugali talaga ng mga tao na tulad nyo ay hindi basta-basta nababasa," sabi ni General Raiji habang ito ay tumatawa. "Ha ha ha." Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita at sinabi, "Masyado ka talagang tuso. At wag mo ako itulad sa iyo.
na nagtataglay ng pag-uugali na napakasama. Maaari mo nang utusan ang iyong mga kasundaluhan. Napakawalan na ang mga matatandang manggagamot. At hayaan silang pumasok sa kanilang mga silid. Bago ako sumama sa inyo ng kusa. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay muling nagsalita at sinabi. Hahaha, sigurista ka din pala. Huwag kang mag-alala. May isang salita ako. Hindi ako sumisira sa aking mga naging salita. Uutusan ko lang ang aking mga kasundaluhan na pakawalan na ang mga matatandang manggagawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!